sumpa. Natutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang alkalde. Ang bayan Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, ng alay ng ganda dilag, at sa kanyang yuni at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, lumihag ka, nasadlak sa... Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Paglingkuran ang bayan ko. Nag-file na kami ng motion for reconsideration sa korte. After all, ang korte ang may final say, hindi ang ombudsman. As usual, lahat ng yan pananakot. Isa lang naman kinatatakutan ko, yung nasa itaas. And remember, I will never do anything that will endanger the lives of my fellow Sibilanos. Silabas nyo na, ha? Bago magtagulan, pinacheck ko na yan, ha? Eh, sir, isa lang po yung mga promote natin. Ano isa? Takoy na sa listahan, ha? Sir, isa lang po talaga yung pinabili. Okay, yung mga dokumento sa bottom drawer ng filing cabinet, yun ang unahin nyo itaas, ha? Kasi hindi nyo maitataas yan lahat, eh. Ha? Sige na, sige na, sige na. Mayor! Urgent! Oh! May 30 families malapit sa ilog. Kailangan silang likas agad. Umabot na subong ng bahay ang baha. O sige, tawagin niyo si Army Sergeant Patino! Sige na, sige! Yes, sir! Bakit tayo tatawid dyan? Kailangan natin makasecure ng mga rescue line. Mas mabuti kung hintayin natin ang freedom trap na na-request natin sa... Naku! Hawak ni God yun! Kung papayagan kayo, baka next week pa yun. Tumaas na ang mga tubig. Yung mga bata sa kabila. Wala na tayong oras. Halika, tayo na! Tulungan natin sila! Oh!
Actually, Attorney Canlas, this is just a formality. We were quite impressed by your resume and we just wanted to ask, when do you plan to start working with us? Sir, ma'am, that's so nice to hear. Thank you. But you see, I need to tie up some things back in... Ang lakas kasi ng bagyo sa Sibilan. And I've been calling and calling people there. Mukhang wala silang signal. I think we have an emergency situation there. And I really wish to give you a more definite answer soon. I'm sorry. Word nga from the news. Are you from Lagros? Hindi. But it's my town now. Melba, ang Ma'am Sylvia mo. Sir, wala po si Ma'am Selvi po. Saan pumunta? Hindi ko po alam, sir eh. Kanina pa kami katok ng katok. Walang sumasagot. Hanapin niyo si Sylvia. Hindi makakalayo yon dahil sira mga daan at maraming harang. Dali!
ako sa bahay. Ako nang pupunta sa munisipyo. Sigurado ka? Ingat ha. Doon tayo sa bahay nila. Mayang! Mayang? Ito ba si Mayang? Asan di kaliway mo? Si Lydia, si Buknoy, nasa na? Ewan ko, Mayor. Ngayon po alam mo nasa na sila. Ano mo nang hanap? Takbo lang ako ng takbo. Hindi ko na sila makita. Ang bilis ng lubig. Hindi ko makita si Tita Liway. Liway! Mayor! Mayor, nakabuhay na po ako! Akala ko pumuhubo na lahat! Yung bahay namin! Yung mga gamit namin! Yung damit ko! Pati-pati ko! Wala na po! Mayor, si Melanie! Si Melanie at si Maya! Baka wala na po sila! Liway, makinig ka sa akin, Liway. Nandun sila, oh. Buhay sila. Mayor! Oh! Pating na po ang mga labi galing sa barangay sa Simon. Pang 45 na po ang huling bilang. Maulo na kayo. Tulungan niyo sila. Halika. Diyos ko, salamat at ligtas kami. Pero kayo, kumusta ba? Mayang! 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 Mayang, salamat! Melanie! Namimigay po ng pera si Governor. Pila lang po, pila. Mabibigyan lahat, pila lang po. Walang naman. Tumatanggap kayo ng pera sa mismong sanhi ng kalamidad nito. Ngayon, tumatanggap kayo ng bayad sa taong responsable sa pagbaha at paglubog ng bayan ng Lagos. Kayo, hindi nyo ba alam na binibigyan kayo ng pera para bulagin kayo sa totoong nangyari? Sila ang nagputol ng mga puno. Kaya nagkabaha ngayon at napunta tayo sa ganitong sitwasyon. At ngayon, anong gagawin nila? Aalukin nila kayo ng pera para saan, ha? Para hindi nyo alamin ang totoong nangyari. Alam mo, Umpeo, walang iya ka, bro! Sinatay mo ang pamilya ko! Lumayas ka rito!
ang paghatid ng kaalaman sa ating bayan. Kasama ang Ma'am, gayong dun po kayo sa lumang daan dumaan. Sinara na yung highway dahil na-block na ng landslide. Mas mabuting i-declare na po ng Presidente ang state of calamity sa sibilan, sir. Mas matagal yung biyahe pero makakarating yung mga relief goods. Hihintayin pa ba natin maraming masawi? Nakausap ko na po yung mga staff ni Mayor. Mga lumang damit at pagkain ang kailangan nila doon ngayon. Marami pa pong hindi na-retrieve at hindi pa na-rescue na katawan doon sa mga babang lugar. Marami pong naging biktima. Conservative estimate po yan. Sa may po, 150 na po natalang patay. Okay po, mangyayari po. Salamat. Salamat po, salamat. Mayor, hindi ko na ma-accommodate ang mga ito. Buti pa, ilipat na lang natin sa ibang punerarya. Doon sa Laon. Nako. Marami po nasawi sa bayan ng Laon eh. Pati nga po sila, pinaproblema yung pagpapalibig. Talagang hindi nakakayanin eh. Mga empleyado ko nga, hindi na nga natulog eh. Nasalanta rin sila at ang pamilya nila. Paano po to eh? Saan ito dadalhin? Mass graves na lang. Ay, hindi. Hindi yun. Hindi po talaga. Hindi ko magagawa yun hanggat hindi na-identify yung mga bangkay. Kaya hindi talaga. Pakidalayan na lang, Mayor. Kasi bumabaho ang buong bayan. Baka maging sanhi pa ng sakit. Si Mama. Umalis na po, sir. Ano umalis? Saan nagpunta? Wala pong nakakaalam ng tumakas po. Hindi naman po sinabi eh. Ha? Bakit? Ano nangyari? Kasi po, yung papa niyo po, binugbog po si ma'am, tapos kinukulong pa. Ayan tuloy tumakas. Gago siya. Gago ka. Gago na. Ako pang kinalabay niya. Gago ka. Ah! Walang hiyang Joseph sa tiyago niya. Hayop siya. Daming perang nawala sa pabrika. Yung mga troso nagkalat sa ilog. Nakuhanan pa sa TV. Nagawa na namin yung first at second batch na isusupply na furniture para sa ospital. Pero paano naman kung hindi naman makukumpleto yun? Gago siya. Bubueltahan ko yung Joseph Santiago niya. Bubueltahan ko siya. Magpapalamig lang tayo. Huhupa din to. Parang bahala yan eh. Pag nakalimutan na ng tao yung tungkol sa kasong isinampa sa akin, babalikan ko siya, bubueltahan ko siya. Mandayang hayop na mayor na yan. Eh, paano naman kung i-connect sa'yo yung kaso ng pagkamatay na tatay ni Joseph? Sa akin? Bakit ako? Hindi naman ako nagpapatay sa Ernesto Santiago niya na. Kung hindi ikaw, sigurado sakot ka. Tarantado ka. Alam mo, Anton, Kung hindi ka makukulong sa mga kasong harapin mo, I'll make sure makukulong ka sa ginawa mo kay Mama. Bakit? Ano nangyari? Ikaw huwag ka makialam dito. Anton, huwag kang bastos! Bakit mo yung ginawa kay Mama? Para sa babaeng to? Anton. Ha? Ganun ba sa kahalaga sa'yo? Anton! Ha? Anton, tumigil ka! Sabihin mo sa'yo, ganun mo sa amin ka! Ang dami namamatay sa labas! Ang inisip nyo ng mga pangalan nyo! Yung mga negosyo nyo, yung mga sarili nyo! Ikaw! Ang ganda ng mga pangarap mo para sa bayan natin dati. Nung kumabit ka sa papa ko, inisip ko baka nakatago lang yung mga pangarap na yun. Nag-aantay ng pagkakataon. Pero ngayon nakikita ko, kapareho ka na nila. Pareho na kami walang konsensya.
Meron pa rin naman. But it comes and goes. Anton! Anton! Pag ako nilaglag mo, kakalad ka rin kita pababa. Tuloy mo lang, Dad. Ikaw rin naman sumira sa pamilya natin, di ba? At siguro, mas mabuti pa para sa bayan na to, na tuloy na rin masira ang pamilya natin. Anton! 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 Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan po namin kayo hanapin ang asawa niyo. Ha? Sige. Sige. Mayor, tulungan niyo po ako. 2 araw na pong nawawalang asawa ko, Mayor. Magawa pa tayo ng paraan, ha? Tayo niyo po ako doon. Oh! Ang ginagawa mo dito? Pumunta ako agad ko yung nalaman ko. Kinabak na yung DSWD. Papunta na sila dito pero medyo matatagalan. Pinadaan ko sila dun sa Alto Nitro dahil sarado na yung main road. Eh, paano ka nakarating dito? Sumabay ako kay Congressman. Congressman Anton Rubio. Oh, Anton. Ikaw pala. Tumaya. Ano nga, Ted? Napadaan ba dyan si Mami? Hindi. Tumakas kasi siya. Hindi ba siya tumawag man lang sa'yo? Hindi. Although sumubok siya kanina. Pero wala na ngayon. Anton? Tuloy ka. Anton? Sandali. Mabuti pa, tawagan mo yung driver mo. Sabihin mo umalis muna. Mamaya na bumalik. Mahirap na matit ka. Jerry, umalis ka muna. Tatawagan lang kita ulit. Dati ibang tao lang sinasaktan niya. Ngayon pati ikaw. Ako na rin. Meron pa ba tayong babalikan? Hindi ba nalublob na rin pati tayo?
Kung titigil na natin ngayon mismo, baka may mabawi pa tayo sa dignidad natin. Ang Tito Mario mo ang nakakaalam ng lahat. Siya ang nagsabi sa tatay ni Joseph. Lahat. At alam niya, kaya napahamak ang tatay ni Joseph ay dahil din dito. Mayor, paubos na yung mga dilat at bigas. Ang sabi sa akin, i-airlift na yung ilang kahon, Malapit na dumating yun. Mukhang dito ililipat yung mga evacuee sa bayan ng Liwan. Sige, sa munisipyo, pakifollow na lang, Sige po. Salamat. Nasaan siya? Mas mabuti pa siguro kung magkita tayo sa bahay ni Mayor. Secured siya doon. Okay, sige na. Si Congressman Anton. May sasabihin daw siya sa'yo. Pakikiusap na naman yung tatay niya, no? Hindi. Hello. Sige, buntutan niyo, ha? Alamin niyo kung saan dadalhin. Pupunta ako din. Anton C. Nena Santiago, asawa ni Mayor. Wala na ng mom ko. At siya ang kuya niya, si Uncle Mario. Pamilya na mukha niyo. Malapit akong kaibigan ng ama mo, si Arning. Akong kanyang huling in-interview bago siya napakalayo. At ang kapatay, si Gob, no? Hindi. Pero alam niya kung sino. Alam din namin. Katunayan, sinubukan ni Gob na kumbinsihin yung nagpapatay. Na huwag na umabot sa patayan. Takutin lang sana si Erning. Pero syempre, mas makapangyarihan yung utos ng dati kong boss, si Joaquin Durante. Palibasa, dati siyang DNR secretary. Inisip siguro niya na sa laki ng nalalaman at natuklasan ni Erning. At ang pagkakabagga sa asawa ko? Malamang. Kasi sa ngayon, si Senator Durante ang may hawak sa pinakamalaking shares ng laging concessions sa PhilCorp. Samantalang noon protector lang siya. Ginapang niya yun. Kaya nung ataking sa puso yung si Gustav Bauer, inilipat niya sa kanya lahat ng shares. Walang nagawa si Eliza. Teka. Paano mo nalalaman ito lahat? Ako po kasi yung pinagkakatiwalaang aide ni Durante noon. Naisip ni Gob,
gawin na lang akong kasosyo. Kasi kahit papano, para na rin ako nasa pamilya eh. Nung napatay si Erning, natakot na ako. Hindi ko na masikmura ang lahat. Kaya umalis ako, nag-ibang bansa. Hindi nga nila alam na nakabalik na ako eh. Sa akin lang nagpakita si Kuya. Kaya ang sabi ko, patapos na rin ako. Silvia! Silvia! Halika na! Umuwi na tayo! Hindi na ako natatakot sa'yo! Wala kang dapat ikatakot, Silvia! Hindi mo na ako sasaktan ulit! Hindi na ako natatakot sa'yo! Ano ang ibig mo sabihin? Tapos na, Dad! Tama na! Anong kaya niyong gawin laban sa akin? Magdidemanda kayo? Sige, magkita-kita tayo sa korte! Silvia! Pag natapos ang bagyo ito, ang lahat babalik sa dati! Saan ka pupulutin pagkatapos? Saan ka uuwi? Ikaw, Dad! Anong babalikan mo? Sa tingin mo ba, hanggang kailan kayo pagtatanggol ng mga yan? Hanggang maipagpilitan nila na tama sila! Pagkatapos noon, wala ka na, ilalaglag ka nila! Silvia! Pababayaan mo bang mawasak ang ating pamilya? Sasayangin mo ba lahat ng ipinundar natin? Mayor! Napakalaki ng responsibilidad na pinapasok mo! Napakabigat! Napakadelikado! Mag-ingat ka! Dahil lahat ng yan maaaring bumaliktad at bumuelta laban sa'yo! Maaari nga. Pero kakampi ko ang katotohanan. At yun ang isusulong ko. Tulad ng ginawa ng tatay ko. Ikaw yung umalis. Ngayon ako naman yung kailangan umalis. Sorry, alam ko kahit magsisi ako ngayon, marami na nadamay. I'll see you soon, Eliza. Lisa. Pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay ng ganda at tiyak. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan
sana'y nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, ulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas buong minumutya, ugat ng luha at dalita. Aking adhika, makita kang sakdal.